iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagatiyak kami na iyong mapagsilong ng kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang sinto ang palaganap nito. Ipapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga luminap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, tatatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Ingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Upawin sa amin ang mga malasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at magbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at ligpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, kapag pagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Ngayon, ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Ang mamumuna sa ating misa ngayong umaga ay ang ating pura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kahinaan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, iyak ang makanan, kakakila mong kalwalhatian. Panginoon ang Diyos ay ang langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, Puntong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang kahilingan, ikaw na nalulugmok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang Panginoon, Jesucristo, kasama ng Espiritu, kalwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan
ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan, at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia, si Crescente, si Tito na may sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tito. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na iniwan ko kina Carpo at Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Sinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos, ngunit pinapatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang mga salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo o puon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang may tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalik ang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y sapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Ating parangalan ang buting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo.
Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung may bigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita at apostol ng Panginoong Hesus. Orihinal na kasama ni Pablo noong tanggapin ni Pablo ang pagpapanibagong buhay at maging apostol ng Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita sa mga hentil. Kung kaya nga si San Lucas po sa kanyang ebanghelyo ay mapapansin natin na nagbibigay sa atin ng mga partikular, ng mga pangyayari sa buhay ng Panginoong Hesus upang higit na malaman at maunawaan ng mga tagapakinig na karaniwan ay mga hentil o yung mga Kristiyano mula sa pagiging hentil. Ang siyang hiwaga ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Kaya po, kay San Lucas makikita natin yung pinakamahabang kwento ng tinatawag na kabataan ng Panginoon o yung infancy narrative. No? At dito nasasaliw ang bawat detalye at yung mga bawat karakter na naging kabahagi ng kaganapan ng pangakong pagkakatawang tao ng Mesiyas. At si San Lucas ay siyang nagsulat din ng ating pong Acts of the Apostles, no? Ayon po sa mga dalubhasa. At makikita natin doon, no, sa kanyang kwento, sa Acts of the Apostles, ay ang mga partikular din, detalyadong mga pangyayari sa buhay ng mga apostol sa panimula ng kanilang mga misyon. Sa ating ebanghelyo, ipinapahayag ang kahalagahan ng mga manggagawa sa anihan ng Diyos. Tuwing aani, kailangan ng sapat na bilang ng mga manggagawa upang mas maging madali at mabilis ang pag-aani. Kung hindi, mahihirapan ang siyang may-ari ng anihin sapagkat madedelay ang napakaraming maaaring produksyon o yung mailalabas mula doon sa aanihin.
Ganito ang siyang naging damdamin ng Panginoong Hesus, lalo na sa panimula ng inang simbahan. Nagtalaga ang Panginoong Hesus ng 72 na siyang mga alagad. At sila'y isinugong dala-dalawa. Yung tinatawag na urgency, yung pangangailangan, dagsian, mabilisan, upang lalo pang maipangalap ang mabuting balita sa bawat sulok na patutunguhan ng mga alagad. At ito ay tinatawag na missionary work of the disciples of Christ. Sapagkat ang bawat isinusugo ng Panginoon ay dapat maging simbolo ng presensya ng Diyos sa piling ng tao. Tagapagdala ng kapayapaan. At sa ibang bahagi po ng Ebanghelyo, maririnig natin ang kapangyarihang ipinagkakaloob din sa kanila. Ang taglay na kapangyarihan ng Panginoong Hesus, ang pagpapalayas ng masamang espiritu sa inaalihan nito, ang pagpapagaling sa mga may karamdaman. For the work or the works of the missionary will be to show that the kingdom of God is already at hand. Narito ang kadakilaan ng paghahari ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, mahalaga po para sa bawat binyagan ang siyang atas at panawagan ng pananampalataya. Na tayo rin, yamang tumanggap ng pananampalatayang Kristiyano, ay inaatasang mga maging misyonero. Hindi man tayo magtutungo sa iba't ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita. Hindi man tayo tatayo doon sa mga pangunahing lansangan o sa pamilihan upang magpaliwanag ng Ebanghelyo. Ngunit mayroon tayong mga iba't ibang paraan, maliliit man, upang maging kabahagi ng pagpapalaganap ng mabuting balitang ito sa bawat sulok ng daigdig kung saan hindi pa nakikilala ang Panginoon. Paano? Unang-una, inaanyayahan din tayo na suportahan ang mga misyonero sa abot ng ating makakaya kung meron man. Pangalawa, tayo ay inaanyayahan to be witnesses. Yung mga maging buhay na saksi sa Ebanghelyo. At yun yung sinasabing isasabuhay mo ang nilalaman ng Ebanghelyo. At yun yung pagpapakakristyano natin, paanyaya ng atas ng pagiging misyonero. At pangatlo, we can be missionaries by also joining the missionaries in prayer. So, hindi man tayo naroon sa gawain pang-misyon physically, but we can unite ourselves in prayer. Ang pananalangin para sa mga misyonero. At dito, tayo'y magiging kabahagi. Tayo'y magiging instrumento rin upang dalhin ang Panginoong Hesukristo sa iba. Sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Apostol at manunulat ng San Lucas ng mabuting balita, hilingin natin sa Panginoon na naway laging maging bukas ang ating kalooban. Unang-una na isabuhay ang aral ng mabuting balita.
at gayon din ang tunay na pagsuportang laan para sa mga tagapagpahayag ng kaharian ng Diyos. San Lucas, ipanalangin mo kami. Tapat na kaibigan at kasama ni Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyong mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng mapagmahal na tagapagligtas na inihayag sa ebanghelyo ni San Lucas. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa proteksyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila naway gabayan ng Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan, kasama na rin ang mga kahilingan ng mga taong humihingi ng ating dasal. Ang lahat ng mga kahilingan ito ay samot dalangin namin sa iyo, mapagmahal na Ama, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon sa paghahain sa iyong mga kamay, kapurihan niya at kalangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami pusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itihas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napararito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan sa misang ito. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose, ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mukapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. narito si Jesus ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, narito ako. Pagtatalaga kay San Jose. O pinagpalang San Jose, inihahandog namin ang aming sarili sa iyong karangalan. Iniaalay namin sa iyo ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong kararangal ng Diyos at sa pagkiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at ang kami ay makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan na iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.